Mga K-drama fans saan mang sulok ng mundo, check-in tayo. Comment mo muna kung taga saan ka bago magsimula ang kwento. Pag-uwi ng maliit na batang babae mula sa paaralan, masayang ibinalita niya sa kanyang ina na nakakuha siya ng 10 puntos sa kanyang pagsusulit sa Ingles. Ngumiti ng maligaya ang ina. Birthday ng anak niya ngayon. Ngunit nang sindihan ng bata ang kandila at tumingin sa kanyang ina, bigla siyang naguluhan. Tinanong ng ina kung ano ang problema. Nanlumo ang bata at sumagot, "Hindi ito ang ina ko. Kaluluwa lang ito ng ina ko." Lumalabas na mula pa noong bata siya, may kakayahan siyang makakita ng mga kaluluwa ng mga patay. Ang ina, sa kasamaang palad, ay nasa aksidente at namatay, hindi pa nagtatagal. Paulit-ulit na tinanong ng bata kung patay na ba talaga ang ina niya. Patuloy na lumuha ang ina. Kahit gusto niyang masaksayan ang paglaki ng anak, oras na para umalis talaga siya. Dahil ayaw niyang mag-alala ang ina, pinigilan ng bata ang kanyang nararamdaman, ngunit hindi niya mapigilan ang pagpatak ng kanyang mga luha. Binalaan siya ng ina, "Gagabi na, lalamig. Mula ngayon, magsuot ka na ng bupanda. Huwag ka nang tititig sa mga kaluluwa." Ngunit sumagot ang bata, "Buti na lang may ganito akong kakayahan, kaya ngayon, nakikita ko pa rin ang ina ko." Ubos na ang oras. Gusto ng ina na makapagpaalam ng maayos sa anak. Pinilit ng bata na maging matatag at sinabihan ng ina na pumunta sa magandang lugar. Tango ng tango ang ina habang umiiyak, ngunit sa sandaling iyon, nawala na siya. Hindi na napigilan ng bata ang sarili. Masyado siyang nasaktan at malakas siyang umiyak. Walang laman ang bahay maliban sa larawan niya kasama ang ina. Mabilis na may tumawag sa kanya mula sa ospital. Nang kumalma na siya, lumabas siya at nakita ang messenger ng impyerno. Dumating ito para kunin ang kanyang buhay. Lumalabas na nasa aksidente ang ina niya, 8 taon na ang nakalipas. Dapat sana'y patay na silang dalawa noon. Narinig ng goblin na si Kim Shin ang dasal ng babae. Ayaw niyang makialam sa mga bagay sa mundo, ngunit nalaman niyang may sanggol sa sinapupunan nito. Nahabag ang kanyang puso, kaya iniligtas niya ang mag-ina. Nang dumating ang mga messenger ng impyerno, wala na sila roon. Habang naguguluhan at natatakot ang bata, may tumawag sa kanya. May matandang babae na biglang lumitaw at hinila siya sa likuran. Sinabi nito na wala sa listahan ang pangalan ng bata at tila may pag-aatubili rin ang messenger sa kanya. Pag-alis ng messenger, sinabihan ng matanda ang bata na linisin agad ang bahay para hindi na siya muling matagpuan. Hindi nagtagal, naglalakad na ang matanda sa tulay. Nang makasalubong niya ang lalaking ito, bigla siyang naging magandang babae na nakapulang damit at ang lalaki ay naging binata rin. Lumipas ang 10 taon. Ang batang babae noon ay nasa high school na ngayon. Pag-uwi niya mula sa paaralan, may babaeng multo sa paligid na gustong-gustong mapansin ni Yuntak, ngunit hindi siya pinansin. Kaya sumigaw ng malakas ang multo at nagpakita ng nakakatakot na mukha. Natukoy ng multo na nakikita siya ni Yuntak. Pagkatapos, namutla ito, tumingin sa harap at tumakbo palayo. Hindi maintindihan ni Yuntak ang nangyayari nang may lalaking dumaan sa tabi niya. Hindi alam ni Yuntak na ang lalaking ito ay ang maalamat na goblin at hindi rin alam ng goblin na ang babaeng kanyang nakasalubong ay ang goblin's bride na hinahanap niya sa loob ng mahigit 900 taon. Tinusok siya ng espada sa puso, ngunit may katawan siyang hindi namamatay. Hindi ito swerte, kundi parusa. Noong araw na iyon, nanalo na naman siya. Nagkakagulo ang mga tao sa paligid, ngunit nang makarating siya sa pintuan ng lungsod, tinawag siyang traidor ng general na nagbabantay. Pagkatapos, isang grupo ng mga mamamana ang nanghagis ng mga palaso sa kanya, at ang mga kapatid niya ay nagkamatayan sa likuran. 3 araw at 3 gabi silang nakipaglaban para sa hari, dumaan sa pintuan ng kamatayan, ngunit ganoon ang trato sa kanila. Sa wakas, bumukas ang pintuan ng lungsod. Hawak niya ang espada at naglakad patungo sa hari, ngunit sinabi nito, "Tumigil ka! Dapat kang mamatay bilang traidor, kung hindi, papatayin ko ang buong pamilya mo." Lumalabas na mas iginagalang siya ng mga tao kaysa sa hari, at dahil sa paninirang puri ng mga hamak, naiinggit ang hari. Alam ng kapatid niyang babae na mahirap ng takasan ang kapalaran, kaya matatag niyang sinabi, "Kung ito na ang tadhana, huwag mo nang pigilan." Nagpatuloy siya sa paglakad. Bumagsak ang kapatid niya sa palaso at hindi na siya lumingon. Pinutol siya at bumagsak sa lupa. Sa sandaling iyon, dumating ang kanyang tenyente. Ibinigay niya ang huling utos, patayin siya. Ayaw niyang mamatay sa kamay ng isang hamak. Lumuhod ang tenyente sa harap niya at saka tinaga siya sa puso. Nagawa ang plano ng pagtataksil. Pagkatapos, inutusan nilang itapon ang kanyang bangkay sa liblib na lugar at bawal siyang ilibing. Sa paglipas ng panahon, nanatili ang espada roon, kalawangin at luma. Noong araw na iyon, dumalaw ang pamilya niya. Biglang may paru-paro na dumapo sa espada. Nagsimula itong manginig ng malakas. Kumulog. Narinig ang tinig ng Diyos.
Ang kaluluwa ng mga taong kanyang iniligtas ang magbibigay sa kanya ng immortalidad. Ngunit dahil sa marami siyang pinatay sa digmaan, ang parusa niya ay masaksihan ang pagkamatay ng mga mahal niya at hindi niya malilimutan ang kamatayan ng sinuman. Kapag binunot ng Goblin's Bride ang espada, saka lang siya makakapagpahinga at sa sandaling iyon, mawawala siya magpakailanman. Pagkalipas ng mahigit 900 taon, ang sanggol ay hindi sinasadyang napadpad sa mundo. Ngunit sa labas ng bintana, may mga kaluluwang nakatitig sa kanya. Paulit-ulit nilang sinasabi na siya ang Goblin's Bride. Parang kumindat lang ang panahon. Pagkalipas ng 18 taon, ang sanggol ay naging magandang dalaga na. Maaga namatay ang mga magulang niya at ngayon ay sa tiyahin na siya lumaki, ngunit hindi maganda ang buhay. Tinitiis niya ang pangmamaliit ng buong pamilya ng tiyahin, ngunit hindi pa niya alam na malapit na niyang makilala ang pinakamalaking pagbabago sa kanyang buhay. Ang immortal na lalaki ay hinahanap siya ng mahigit 900 taon. Malakas ang ulan sa labas. Tiningnan ng dalaga ang 2 payong sa bahay. Sa sandaling iyon, narinig niya ang boses ng tiyuhin. Sinabi nito na kung kukunin niya ang payong, tiyak na mamamatay siya. Pagkasabi niyon, binato siya ng tiyahin ng isang mangkok ng kanin sa ulo. Tiniis niya ang sakit ng walang imik at ang buong pamilya niya ay nagkunwari na walang nakikita. Lumalabas na bago mamatay ang kanyang ina, binigyan siya nito ng insurance policy, ngunit nawala ang pera roon. Akala ng tiyahin niya na siya ang umubra sa pera, kaya ganun na lang ang pagtrato sa kanya. Pigil ang luha, lumabas ang batang babae sa pintuan sa gitna ng malakas na ulan. Ngayon ay birthday ni Yuntak. May hawak siyang isang birthday cake at nag-iisa siyang umupo sa tabing dagat. Naglagay siya ng kandila at nagdasal. Bigyan mo po ako ng trabaho para hindi na ako manghingi ng pera sa tiyahin ko. Bigyan mo rin po ako ng boyfriend. Narinig ni Goblin Kim Shin ang dasal ng babae. Wala siyang balak na pakialaman ito, ngunit nang pahingahan ni Yuntak ang kandila, ang bulaklak na hawak niya ay muling naglabas ng puting usok. Pagkatapos, bigla siyang nasamon doon. Ito ang unang pagkakataon sa mahigit 900 taon na nasamon siya. Ang lalo pang nagulat sa kanya ay may kakayahan siyang makita ang kinabukasan ng mga tao, ngunit hindi ito gumagana kay Yuntak. Sinabihan niya si Yuntak na maghanap ng trabaho sa pagtitinda ng manok para ma-promote siya, pagkatapos ay naglaho sa harap niya. Nang makita ni Yuntak na naglaho si Kim Shin, mabilis siyang sumigaw, "Nasaan na ang boyfriend ko?" Kinabukasan, naghahanap si Yuntak ng trabaho sa isang tindahan ng manok, ngunit hindi niya ito matagpuan buong araw. Akala niya, niloloko lang siya ni Kim Shin. Ngunit sa sandaling iyon, nagliyab ang tambak ng basura sa harap niya. Mabilis niyang binuhusan ito ng tubig at pinahingahan ng apoy. Muling lumitaw si Kim Shin. Akala ni Kim Shin nagkakagulo lang siya ng walang dahilan, kaya muli siyang naglaho. Sa simbahan, muling naglagay ng kandila si Yuntak at pinahingahan ito. Muling lumitaw si Kim Shin. Nang makita niyang si Yuntak ulit, lumingon siya para umalis. Biglang naisip ni Yuntak ang isang bagong paraan, ang pagpahinga ng kandila sa telepono. Parehong epekto ang pag-ikot. Nang makita niyang aalis na naman si Kim Shin, gusto siyang hulihin ni Yuntak. Biglang lumingon si Kim Shin para tingnan siya. Ang babaeng ito ay hindi apektado ng kanyang apoy. Tinanong ni Yuntak kung siya ay isang engkanto. Tinanong din ni Kim Shin kung ano siya. Sinabi ni Yuntak na nakakakita siya ng multo simula nang ipanganak siya. Ayon sa multo, siya ang nobya ng isang goblin. Kasabay nito, ipinakita niya ang marka sa kanyang leeg. Pinatunayan niya ito kay Kim Shin at tinanong kung ano ang nakikita niya. Sagot ni Yuntak, matangkad, mga 30 taong gulang. Ang tanging hindi niya nasabi ay ang espadang nakabaon sa dibdib niya. Hindi nag-expect ng malaki si Kim Shin at lumingon para umalis. Bumukas siya ng pinto at kumindat at bigla siyang nasa Canada. Ngunit sa susunod na segundo, sumunod din si Yuntak doon na muling nagtaka sa kanya. Tinanong ni Kim Shin kung sumunod ba siya sa pintong iyon. Biglang nag-react si Yuntak at nagtanong kung saan ito. Nang matukoy niyang nasa Canada sila, bigla niyang sinabi kay Kim Shin na dahil sa napakagaling niyang mahika, pakakasalan niya ito. Gulat si Kim Shin sa kanyang pag-amin. Binigyan si Yuntak ng babaeng nakapula ng isang bag ng spinach. Sinadya rin nitong idiin na dapat kainin ito ni Yuntak kasama ng kanyang mga kamag-anak. Pag-uwi ni Yuntak, agad na nairita ang kanyang tiyahin at inutusan siyang magluto ng kanin. Pinakuluan niya ang spinach at isinama ito sa kimbap. Sa oras na iyon, dumating ang ate niya kasama ang libro nito. Ito ang pasalubong na dala ni Yuntak mula sa Canada. Akala ng tiyahin niya ay gustong takas ni Yuntak kasama ang pera sa insurance, kaya patuloy siya nitong pinagalitan. Ang ate ay pumunta sa kusina. Kukuha sana siya ng piraso ng kimbap, ngunit aksidenteng nasugatan ang kamay. Ang lalaki naman ay kumuha rin at kinain ito, ngunit sa kasamaang palad, naipit sa lalamunan.
Dahil dito, tumigil na ang tiyahin sa pagpapahirap kay Yuntak. Hindi pa alam ni Yuntak na ang babaeng nakapula ay ang matandang babaeng nagligtas sa kanya mula sa emisaryo ng impyerno. Nag-iisa siyang umupo sa labas at kinain ang kimbap na kanyang ginawa. Biglang bumuhos ang galit sa kanyang puso. Sa kabilang banda, nakahiga rin si Kim Shin sa kama at walang tigil na nag-iikot. Ang taong kayang magsamon sa kanya at sumunod sa kanya sa pinto, ngunit hindi nakikita ang espada sa kanyang dibdib, ay si Euntak, ang kanyang nobya. Habang iniisip niya ito, biglang lumitaw sa isip niya ang imahe ni Yuntak. Masayang niyang inuga ang mga paa, biglang umupo at gustong harapin siya para klaruhin ang gusto niyang itanong. Ngunit nang makita niya si Yuntak, sinabi niyang masyado itong mapagbigay. Paano niya nagagawang magtiwala sa mga estranghero? Malinaw na gusto niya itong makita, ngunit ayaw niyang aminin. Nakalimutan pa niya ang gusto niyang itanong. Pagbalik ni Kim Shin sa bahay, nakita niya ang emisaryo ng impyerno sa loob. Lumalabas na pumayag si Deokhwa na paupahan ito ng kwarto. Si Deokhwa ay kasama na ni Kim Shin mula noong bata pa ito. Ang pamilya nito ay naglingkod sa mga goblin sa maraming henerasyon. Sinabihan ni Kim Shin ang emisaryo na umalis, ngunit ipinakita nito ang kontrata sa pag-upa. Pagkatapos, sa susunod na segundo, nasunog ang kontrata. Walang awa ring sinabi ng emisaryo na ito ay pansamantala lamang. Bukas, lilipat na ako. Kinabukasan, masayang silang nagkainan. Ginamit nila ang mahika para pag-initan ng isa't isa. Hindi nagtagal, nakahanap rin ng trabaho si Euntak. Masayang siyang naglagay ng posporo at pinhinahan ito. Pagkatapos, lumitaw si Kim Shin. Swerte niya, nasamon siya habang kumakain. Naglagay si Kim Shin ng piraso ng steak sa bibig at tahimik na lumingon para umalis. Sa bahay, pumunta ang emisaryo ng impyerno sa kama at naghahanda para sa banal na bedtime ritual. Biglang binuksan ni Kim Shin ang pinto at tinanong kung maganda ba ang suot niya. Matapos guluhin ng ilang beses, nawalan ng tulog ang emisaryo. Napansin ng goblin na masyadong puti ang kumot nito. Sagot ng emisaryo, gusto ko itong ganito. Kaya nang magising ang emisaryo kinabukasan ng umaga, tiningnan siya ni Kim Shin nang may kasiyahan. Ngunit inasar siya nito gamit ang maruming brief. Pinatpat ni Kim Shin ang tuhod gamit ang dalawang kamay, kinuha ang isang libro at ibinaba ito. Walang tigil ang pag-uga ng kanyang mga paa. Naghihintay siyang mag-summon si Yuntak. Naglagay ng posporo si Yuntak at pinhinahan ito, ngunit nang lumingon siya, hindi si Kim Shin ang dumating kundi isang emisaryo ng impyerno. Hinadlangan nito ang daan ni Yuntak. Sa oras na iyon, lumitaw din si Kim Shin. Mabilis na tinakpan ni Euntak ang mga mata nito. Natatakot siyang may masamang gawin ang emisaryo sa kanya. Ngunit hindi niya alam na sa lakas ng isang goblin, wala itong takot sa emisaryo. Hinila ni Kim Shin ang kamay ni Euntak at inilagay siya sa likuran nito. Pinayuhan siya ng emisaryo na huwag makialam, ngunit bago pa man ito makapagpatuloy, nagsimulang kumulog at kumidlat ang langit dahil sa galit ng goblin. Natakot si Euntak na mas disadvantage ang goblin, kaya gusto niya itong hilahin palayo. Ngunit hindi lamang ito umalis, nag-iwan pa ito ng banta na hindi niya hahayaang kunin ng sinuman ang kanyang goblin bride. Sa puntong ito, nalaman ng emisaryo na si Euntak pala ang nobya ng goblin na matagal nang hinahanap ni Kim Shin. Mukhang hindi na niya ito maaaring galawin. Biglang nagbago ang usapan ng emisaryo at ipinaliwanag na sinusubok lang niya ang puso ng dalawa. Pag-alis ng emisaryo, sinabi ni Kim Shin kay Euntak na aalis na siya at huwag na siyang magsamon pa sa hinaharap. Dahil hindi nasabi ni Euntak ang espada sa dibdib ng goblin, napagpasyahan ni Kim Shin na hindi siya ang tunay na nobya nito. Pagkatapos ng hindi masayang pamamaalam, pumunta si Euntak sa isang grupo ng mga multo. Matapos magtanong-tanong, nalaman niya na ang taong nagligtas sa kanya at sa kanyang ina noon ay ang goblin na si Kim Shin. Nakaupo si Kim Shin na tulala sa silya nang biglang lumitaw ang isang ulap ng usok. Akala niya si Euntak ang nagsusomon sa kanya, kaya masayang inuga ang mga paa at kamay at tumayo. Pero nakitang usok lang pala ni Deokhwa iyon. Hindi nagtagal, dumating ang pinagkakautangan sa bahay ng tiyahin. Dahil nagtatanggol sa sarili, ibinintang nito na may ipon si Euntak. Pagkatapos ng klase, sa pilitan siyang hinila ng pinagkakautangan papasok sa kotse. Pagkatapos, naglaho sila sa harap ng school gate. Dumidilim na. Hinalughog ng pinagkakautangan ang backpack ni Euntak pero wala siyang mahanap. Sa sandaling iyon, binuhay ng driver ang cigarette lighter. Agad na lumapit si Euntak at gustong pahingahan ng apoy para masama ng goblin, ngunit hinila siya pabalik ng lalaki. Takot na takot si Euntak at sinabing wala sa kanya ang ipon. Nawalan na ng pasensya ang lalaki at papaluin na sana siya nang biglang magliwanag ang marka sa leeg niya. Samantala, nag-aagawan sa bahay ang goblin at ang emisaryo ng impyerno. Biglang nahulog ang mga pinggan sa sahig. Nanlaki ang mata ni Kim Shin.
Lalong nawalan ng pasensya ang lalaking humawak sa damit ni Eun-tak. Sumigaw siya ng tulong habang nagpupumiglas. Biglang huminto ang kotse at namatay ang mga streetlight. Pagkatapos ng malakas na tunog, nagdilim ang buong kalsada. Dahan-dahang itinaas ni Eun-tak ang ulo. Sa malayo, may dalawang anino na unti-unting lumilitaw. Lumalapit ang mga ito, ang goblin at ang emisaryo ng impyerno. Biglang pumula ang mata ni Eun-tak. Mabilis na lumapit ang goblin. Sumabog ang ilaw ng kotse. Sa gulat, sinabihan ng lalaki ang driver na apakan ang accelerator. May naglabasang asul na liwanag at nahati ang kotse sa gitna. Pinulot ng goblin ang scarf ni Eun-tak, binuksan ang pinto at tinulungan siyang bumaba. Matapos isuot muli ang scarf, lumapit siya sa dalawang lalaki. Mawawala ang kalsadang ito sa mapa sa loob ng 2 araw. Maghihirap sila ng walang tigil. Pagkatapos, makikita sila ng pulis at buburahin ng emisaryo ng impyerno ang alaala nila. Kinabukasan, dinala ni Deok-hwa ang mga dokumento ng buong pamilya ng tiyahin ni Eun-tak sa harap ni Kim Shin. Ang humawak sa nobya ng goblin ay tiyak na magbabayad. Nang buksan ng tiyahin ang drawer, biglang may 2 gintong bar na lumitaw. Tuwang-tuwa ang buong pamilya, hindi alam na ito pala ay parusa. Nang makuha ang ginto, nag-awayan sila. Nakatingin ang 3 sa ginto sa mesa. Kahit antok na, ayaw matulog ng sinuman. Biglang nagising ang kuya at nakitang nawala ang ginto. Nagtakbuhan sila para habulin ang ate. Sa pagkakataong iyon, nakaupo ang goblin sa restaurant at pinapanood sila. Mag-uumpisa na ang isang magandang drama. Pag-uwi ni Eun-tak mula sa trabaho, nakitang umalis na ang buong pamilya ng tiyahin ng walang paalam. Nakaupo siya sa tabi ng kalsada, walang malay, at tinitigan ang tuyong buckwheat flower sa kamay. Sa sandaling iyon, wala na talaga siyang mapuntahan. Ngunit kinabukasan, nakita siya ni Madam Sunny. Mabait at mapagkalinga ito. Hindi lang siya sinisi, binigyan pa siya ng maagang sahod. Habang nag-iihaw ng pusit, naalala ni Eun-tak ang pagligtas sa kanya ni Kim Shin. Nang magkamalay siya, nasunog na ang pusit. Mabilis niya itong pinhinahan. Sa library, biglang umusok si Kim Shin. Ngumiti siya ng buong pagkatao, kitang-kita ang kasiyahan sa mukha niya. Lumingon si Eun-tak at nakita talagang nasamo ng goblin. Tinanong niya kung ano ang gusto nitong ipakita sa kanya. Itinanong ni Kim Shin kung may nakikita ba siya sa dibdib niya. Sinabi lang ni Eun-tak na may nakikita siya pero hindi niya inilarawan kung ano. Matapos makuha ang impormasyon, umalis na si Eun-tak. Hinabol siya ni Kim Shin at inanyayahan sa restauran. Nag-ihaw ng karne si Kim Shin. Inubos ito ni Eun-tak. Inaasahan niyang tatanungin siya kung may nakikita pero ayaw ni Eun-tak sa tono ng pagtatanong niya. Umorder si Eun-tak ng malaking basong tubig sa bar. Biglang may pamilyar na boses. Emisaryo ng impyerno pala ito, pero walang masamang balik at gusto lang uminom kasama nila. Pero ayaw na naman magbayad ni Kim Shin. Hindi nakasama sa inuman ng emisaryo, kaya nagpaalam na lang ito. Sinabi ni Eun-tak na ang gwapo ng emisaryo, kaya biglang nagselos si Kim Shin. Tiningnan niya ito at tanong ng marahan kung ano ang nararamdaman niya para sa kanya. Sagot ni Eun-tak, medyo mukha ka lang matanda. Narinig iyon ni Kim Shin at agad na inagaw ang baso para hindi na siya makainom. Sa kabilang banda, pumunta ang buong pamilya ng tiyahin sa gold and silver store. Nang makita ng may-ari na peke ang ginto, nag-excuse ito at tumawag ng pulis. Mabilis silang dinala sa presinto. Hindi ordinaryong ginto ang bar na ito. Hindi ito maaaring pag-aari ng karaniwang tao. Nagsimulang malito ang tiyahin at sinabing pag-aari ito ng pamangkin niya. Tinanong ng pulis ang pangalan ng pamangkin, ngunit kakaiba. Kahit anong isipin ng pamilya, hindi nila maalala ang pangalang iyon. Akala ng pulis ay nagdadahilan sila kaya ikinulong ang buong pamilya. Sa supermarket, sinabi ni Kim Shin sa emisaryo ng impyerno na aalis na siya. Kasabay nito, pinasumpa niya ang emisaryo na hindi sasaktan si Eun-tak pag alis niya. Kahit palagi silang nag-aaway, nang marinig ng emisaryo ang pag-alis ng goblin, kitang-kita sa mata nito ang pag-aatubili. Matapos ang huling pagtatalo sa emisaryo ng impyerno, nagtungo si Kim Shin kay Eun-tak para magpaalam. Sa panahong ito, nakaupo si Eun-tak sa baybayin. Malungkot ang dagat at namimiss niya ang kanyang ina. Gusto siyang aliwin ng goblin, ngunit ang mga salita ay naging dapat sundin ang natural na takbo ng mga bagay. Naghandog si Eun-tak ng regalo para sa goblin, ang pulang dahon na dala niya mula sa Canada. Nang matanggap ang regalo, biglang inabot ni Kim Shin ang kamay at hinagod ang ulo ni Eun-tak. Kahit medyo exaggerated ang galaw para kay Eun-tak, ito ang pinakamagandang regalo. Sinabi ni Kim Shin na kailangan na niyang umalis. Biglang pumula ang mga mata ni Eun-tak. Pinipigilan niya ang kanyang emosyon.
Patuloy na bumubuhos ang ulan sa payong tulad ng nararamdaman ng goblin sa sandaling iyon. Pagkatapos, paalis na sana siya nang biglang tumunog ang doorbell. Si Yuntak pala. Tanong niya, "Kung may nakita ako sa katawan mo, mananatili ka ba?" Sinabi ng goblin na hindi niya ito makikita, ngunit iginiit ni Yuntak na nakikita niya. Itinuro niya agad ang espada sa dibdib nito. Sa sandaling iyon, hindi siya makapaniwala. Nang malaman ni Kim Shin na si Yuntak ang kanyang nobya, natuwa siya para sa sarili. Malaya na siya. Gusto niyang mabuhay ng kaunti pa. Sa puntong ito, hindi pa niya alam na ang dahilan ay dahil mahal na niya si Yuntak. Sa tulay, may babaeng nagtanong sa emisaryo ng impyerno kung gusto niyang bumili ng hairpin. Sinabi ng emisaryo na hindi siya interesado. Dinampot ng babae ang salamin. Sa ilalim ng sikat ng araw, nang muling imulat niya ang mata na wala ang kulay. Isang singsing na lang ang kumikinang. Abot niya ito, ngunit may nauna ng kumuha. Ngunit nang makita niya ang mukha ng taong iyon, bigla na lang pumatak ang luha niya nang walang dahilan. Sinabi ng babae na ang pangalan niya ay Sunny, ngunit ibang pangalan ang sinabi niya, Kim Sun. Habang nagkakilala sila, biglang lumitaw sa salamin ang isang matandang babae. Kasabay nito, tinitigan ni Kim Shin ang larawan sa kanyang kamay na alala ang kwento mula sa mahigit 900 taon na ang nakalipas. Hindi niya naprotektahan ang kapatid niyang si Kim Sun. Biglang pumuno ng luha ang kanyang mga mata. Pag-uwi ng emisaryo ng impyerno, nakita niya ang numero ng telepono na iniwan ni Sunny. Bigla siyang napaisip. Sino ba talaga ang babaeng ito? Bakit niya nararamdaman ito? Sa pagkakataong ito, pareho silang may problema sa puso. Sa mga sumunod na araw, araw-araw na pumupunta ang emisaryo sa tulay pero hindi niya nakikita si Sunny. Tinanong siya ni Deokwa kung ano ang itsura ni Sunny. Sagot ng emisaryo, "Kapag naglalakad ako, lahat ng tao ay mukhang Sunny." Parang itinadhana ng tadhana na magkita ulit sila sa tulay. Tinanong siya ni Sunny kung bakit hindi siya tumawag. Sumagot ang emisaryo na tatawagan niya ito mula ngayon. Pumunta sila sa kafe at habang umiinom ng kape, pabalik-balik ang tingin ng emisaryo. Naalala siya ni Sunny na isang oras ng ganoon ang itsura niya. Siya na ang nagsimulang magsalita. Nakita ang seryosong ekspresyon ng emisaryo na pabuntong hininga si Sunny at tinanong kung nakalimutan na niya ang pangalan nito. Tinanong ni Sunny kung ano ang pangalan niya. Nagulat ang emisaryo, parang wala siyang pangalan. Kaya ang dalawang malulungkot na lalaki ay nagupo ng magkatabi. Sabi ng emisaryo, "Tinanong niya ang pangalan ko, patay na ako, paano ko sasagutin iyon?" Malungkot ang mga mata ni Kim Shin. Puno ang isipan niya ng ngiti ni Yuntak. Di pala nagtagal, muli siyang nasamon ni Yuntak. Lasing siya ng bahagya. Tinanong siya ni Yuntak kung ano ang ginawa niya sa mahigit 900 taon. Sinabi ni Kim Shin na palagi siyang naghihintay sa kanya. Tinanong ni Yuntak kung pang-ilan niyang nobya ito. Sagot ni Kim Shin, ang unang nobya ay ang huli ring nobya. Sa panahong ito, hindi pa alam ni Yuntak na kapag hinugot niya ang espada sa dibdib nito, magiging alikabok si Kim Shin. Tinanong ni Yuntak kung paano kung ayaw niyang maging nobya nito. Nag-isip sandali si Kim Shin at sinabi na kung ganoon, hindi mahihila ang espada. Kapag nahugot ito, saka lang ako magiging masaya. Akala ni Yuntak ay totoo ito, ngunit hindi niya alam na puno ng sakit at panghihinayang ang puso ni Kim Shin sa mga salitang iyon. Hindi nagtagal, dinala ni Kim Shin si Yuntak sa Canada. Inanyayahan niya itong kumain ng paborito nitong beefsteak. Naglakad sila at nagkwentuhan sa kalye. Naglaro sila sa tabi ng fountain. Napakaganda ng araw. Nakaupo si Kim Shin sa silya, tinitingnan ang babaeng nagliliwanag sa malayo. Napaangat ang sulok ng kanyang labi. Tumakbo papunta sa kanya ang babae. Nahulog ang pulang dahon sa libro. Biglang napagtanto ni Kim Shin na nakawin na nga ang puso ko. Habang naglalakad si Yuntak sa kalye, bigla niyang narinig ang isang masakit na tinig. May multong humarang sa kanyang daan. Nag-apologize agad ito at hiniling kay Yuntak na puntahan ang tinitirhan nito at lagyan ng pagkain ng refrigerator. Kahit hindi niya maintindihan ang intensyon, pumayag pa rin siya. Binuksan niya ang refrigerator, walang laman. Kinuha ni Yuntak ang mga snacks sa backpack at inilagay sa loob. Tinulungan pa niya itong tupiin ang kumot at ayusin ang mga libro. Ang magulong silid ay muling naging maayos. Pagkatapos ng libing ng anak, hinila ng ina ang pagod na katawan patungo sa tinitirhan nito. Nang buksan ang ilaw, nanginginig niyang hinawakan ang unan na dating hinigaan ng anak. Wala na ang init nito. Hinawakan niya ang mga libro. Mahirap siguro ang pag-aaral nito noong nabubuhay pa. Binuksan niya ang refrigerator, puno ng pagkain. Sa wakas, bumuhos ang luha ng ina. Noong nabubuhay siya, hindi ko siya naalagaan ng maayos. Buti na lang, marunong siyang mag-alaga sa sarili. Sa kabilang banda, nang malaman ni Kim Shin na mahal niya si Yuntak, nagpasya siyang protektahan ang ngiti nito.
kaya napilitan siyang lumayo sa kanya. Pagkatapos, hinugot niya ang kanyang espada at tinulungan si Untak na bumalik sa normal na buhay. Hinanap niya si Untak at sinabing uuwi na sila. Tinanong siya ni Untak, "Mahal mo ba ako?" Sumagot ang goblin na kung kailangan. Malakas ang ulan sa labas at namumula ang mga mata ni Untak. Parang tanga ang pakiramdam niya sa mga salitang iyon. Pagdating sa bahay, gusto tulungan ni Euntak ang emisaryo ng impyerno sa pagtatapon ng basura. Nagulat ito at hindi maintindihan kung bakit mabait sa kanya ang babae. Sinabi ni Kim Shin na mula ngayon, dito natitira si Euntak. Naalala ng emisaryo ang desisyon ni Kim Shin na umalis. Ngumisi ito at itinapon ang basura ng malayo. Dahil biglaan ang pagdating ni Euntak, sinabi ni Kim Shin na pansamantalang manatili muna ito sa kanyang kwarto habang siya ay sumama sa emisaryo ng impyerno. Ayaw pumayag ng emisaryo, ngunit sinadya niyang sumunod ang goblin kaya napilitan na lang itong pahigain siya. Maaga kinabukasan, pagkatapos kumain, maghuhugas na sana ng pinggan si Euntak nang makita niyang nag-aaway ang dalawa. Matapos silang paghiwalayin, iniwan niya ang numero ng telepono para sa kanila bago pumasok sa eskwela. Habang tinitingnan ang numerong nakasulat sa pinto, 2 taong walang cellphone ang biglang nalungkot, parang nasa panahon ng bato at naiinis sa sarili. Agad nilang sinabi kay Deokhwa na bumili ng telepono para sa kanila. Kitang-kita ang excitement ng emisaryo habang nagmalaki si Kim Shin na sinabing mga emisaryo lang ang kailangang matutong gumamit nito. Pero pagkatapos, hindi rin pala niya alam kung paano ito gamitin. Mabilis silang naging bihasa. Nag-video call si Kim Shin sa emisaryo ng impyerno. Kinuha nito ang numero ni Sunny. Gamit ang malalaki niyang daliri, hirap na hirap itong mag-dial hanggang sa matagumpay na na-save ang numero. Pag-uwi ni Euntak, nagkunwari si Kim Shin na hindi siya nakita, ni hindi man lang binati. Kaya lumapit ito sa emisaryo ng impyerno at sinadyang purihin ng malakas. Naiinggit si Kim Shin sa likod at hindi na makapagpigil. Ginamit niya ang kanyang kayamanan ng kaalaman para atensyonan siya. Ngunit pagkatapos ng seryosong pagpapakilala, wala pa ring pumansin sa kanya. Sa wakas, nagalit si Kim Shin. Sinisi niya si Euntak sa pagpapabaya. Galit na sinabi nito na siya ang walang puso. Pagkatapos ng sigawan, biglang natahimik silang dalawa. Nang malamang mali ang dating, kinabahan si Kim Shin. Pagkatapos, nagbiruan sila at nagtakbuhan palabas. Pagkasara ng pinto, parang bulaklak ang tuwa ni Euntak. Mabigat ang paghinga ni Kim Shin. Ngiting-ngiti siya. Ngunit hindi nila napansin ang nararamdaman ng emisaryo ng impyerno. Hawak-hawak nito ang numero ni Sunny. Punong-puno ang puso niya sa imahe nito, ngunit hindi makatawag at nakatunganga hanggang gabi. Sa sandaling iyon, dumating sina Deokhwa at Kim Shin nang hindi namamalayan ng emisaryo. Tinulungan siya ni Kim Shin. Nang marinig ni Sunny ang boses ni Kim Shin sa telepono, nagulat ng husto ang emisaryo at nahulog ang phone. Sandaling namatay ang kandila. Binalik ito at nag-practice siya. Hindi napigilan ni Kim Shin ang pagtawa. Tumunog ulit ang telepono. Mabilis siyang pumasok sa kwarto. Tawag pala ni Sunny. Nagkasundo silang magkita. Ngunit sa hapagkainan, nangingibabaw si Deokhwa kaya binura ng emisaryo ang memorya nito at pinalayas. Pagkatapos, binigyan niya ng singsing si Sunny. Masayang nag-usap sila. Kinabukasan, nang makita ni Kim Shin si Euntak, naalala niya ang sinabi niya kahapon. Para mawala ang awkwardness, dinala niya ito sa isang restaurant sa Canada. Ngunit pagpasok niya, nagulat siya ng husto. May naglalakad na waiter, ngunit nakita niya ang sarili ni Euntak na 29 na taong gulang sa kanya. Maganda pa rin ito, ngunit wala si Kim Shin sa tabi. Naunawaan niya, tapos na ang kanyang immortalidad. Pag alis niya, magpapatuloy ang buhay ni Euntak nang walang siya. Lalong tumibay ang desisyon ni Kim Shin na protektahan ang ngiti nito, kahit ibig sabihin nito ay wakas na ng kanyang buhay. Tahimik na pinagmasdan ni Kim Shin si Euntak. May tumulong luha. Pag-uwi mula sa restaurant, sinabi ni Kim Shin kay Euntak na hugutin na ang espada, ngunit tumanggi ito. Nag-imbestiga pala si Euntak sa nakaraan ni Kim Shin, ngunit kakaiba, parang may nagbura sa lahat ng rekordo nito. Hanggat hindi malinaw ang katotohanan, ayaw pa niyang hugutin ang espada. Naalala ni Kim Shin ang mga taong namatay dahil sa kanya. Biglang pumatak ang luha niya. Sinabi niyang siya ay isang makasalanan. Habang pinupunasan ni Euntak ang luha nito, marahang sinabi, "Ikaw ang mahal ko." Hindi nagtagal, sinundo ni Kim Shin si Euntak sa eskwela. Tinanong nito kung bakit niya iniligtas ang ina nito noon. Nang malaman niyang nagsumamo ang ina sa mga Diyos para iligtas siya, biglang tumigil si Euntak sa paglakad. Lumingon si Kim Shin, namumula ang mga mata nito. Inabot niya ang kamay para haplusin ang ulo nito, ngunit sinabi ni Euntak na huwag masyadong malakas. Sa ilalim ng sikat ng araw, napakaganda ng lahat. Pag-uwi, biglang sinabi ni Euntak kay Kim Shin,
Gusto kong maging mas gwapo ka. Natakot si Kim Shin at agad na sinagot ang telepono para tumakas. Hindi pala takot ang dahilan kung bakit ayaw niyang hugutin ang espada. Si Eun-tak mismo ang dahilan kung bakit hindi niya kaya. Sa wakas, ngayong araw na ito, nagdesisyon si Kim Shin. Pumunta siya kay Eun-tak at sinabing hugutin na ang espada. Binuksan niya ang pinto at dinala ni Kim Shin si Eun-tak sa bukid ng buckwheat flowers. Dito nagsimula ang lahat at dito rin magwawakas. Umaambon ng niebe. Sa sandaling ito, hindi pa alam ni Eun-tak na kapag hinugot niya ang espada, mawawala si Kim Shin sa mundong ito. Dahan-dahang iniunat ni Eun-tak ang kanyang mga kamay. Lumitaw ang isang espada. Mahigpit na ipinikit ni Kim Shin ang kanyang mga mata at sa wakas ay nakalaya na. Ngunit sa susunod na sandali, may nangyaring hindi inaasahan. Sa ilang kadahilanan, hindi nahawakan ni Eun-tak ang espada. Bigla niyang naalala ang sinumpang prinsipe sa kwento, kaya't hinagkan niya ito ng buong tapang. Ngunit hindi pa rin niya nahugot ang espada. Isang grupo ng mga batang naglalaro ng baseball ang biglang sumigaw at ang bola ay dumiretso kay Eun-tak. Buti na lang at may batang mabilis na tumakbo. Ito ang taong lihim niyang minahal noong bata pa siya. Nang makilala niya ang lalaki, hinagod ni Tae-hee ang noo ni Eun-tak. Nakita ito ni Kim Shin nang nagkataon. Nagselos siya at tumingala sa langit. Biglang dumilim ang kalangitan at kumidlat. Mabilis na hinanap ni Kim Shin si Tae-hee. Agad itong nakilala ni Tae-hee. Naging malinaw na noong bata pa siya, laging gustong maglaro ng baseball ni Tae-hee, ngunit pinilit siya ng kanyang ina na mag-aral ng piano. Tumaya si Kim Shin kay Tae-hee ngunit natalo, kaya't napilitan siyang tulungan itong mawala ang gitara para maging baseball player. Binuksan ni Eun-tak ang diary ni Kim Shin at nalaman na may unang pag-ibig ito. Ngunit hindi niya alam na ang unang pag-ibig na isinulat sa diary ay siya mismo. Habang nagsiselos siya, biglang tumawag si Tae-hee. Habang pinapanood ang dalawang masayang nag-uusap sa ibaba, patuloy na kinukumbinsi ni Kim Shin ang sarili. Pagkatapos, naghanap siya ng tahimik na lugar para ilabas ang galit. Nang buksan niya ang pinto, napansin niyang hindi pa rin nakakauwi si Eun-tak. Hindi na makapagpigil si Kim Shin at mabilis na tumawag kay Eun-tak. Sinabi nito na abala siya bago ibinaba ang tawag. Pumunta si Kim Shin. Tinulungan siya ng mga multong kilala ni Eun-tak na hanapin ito. Nang makita ni Kim Shin si Eun-tak na kumakanta sa entablado, ngumiti siya ng masaya. Naging malinaw na hindi nahawakan ni Eun-tak ang espada noong nakaraan. Akala ni Eun-tak hindi siya ang tunay na nobya ng goblin. Natatakot siyang paalisin siya ni Kim Shin kaya gusto niyang kumita muna ng pera bago umalis. Ngunit hindi niya alam na nobya man siya ng goblin o hindi, mahal na siya ni Kim Shin. Habang masayang nag-uusap, biglang sumakit ng husto ang katawan ni Kim Shin. Muling lumitaw ang espada. Sa pagkakalito, itinaas ni Eun-tak ang kanyang kamay patungo sa espada. Sa pagkakataong ito, nahawakan niya ito. Sinimulan ni Eun-tak ang pagpihit sa espada at dahan-dahang gumalaw sa sakit. Itinulak ni Kim Shin si Eun-tak at ito ay napalayo. Pagkatapos, ginamit niya ang mahika para hulihin ito. Dahil sa labis na takot, agad na nahimatay si Eun-tak. Hindi nagtagal, nagising siya, ngunit ang unang sinabi niya ay, "Okay ka lang ba?" Tinitigan ni Kim Shin ang babaeng ito nang hindi alam na tunay nga itong nagmamahal sa kanya. Kahit nasaktan, labis ang tuwa ni Eun-tak dahil napatunayan niyang siya nga ang nobya ng goblin. Ngunit para kay Kim Shin, ito ay isang mahirap na desisyon. Noong araw na iyon, dinala ni Kim Shin si Eun-tak sa universidad para sa interview. Matapos itong sumakay sa bus, nag-wave sila bilang paalam. Makalipas ang ilang minuto, may isang lalaking biglang nahulog sa bisikleta at nagdulot ng malubhang aksidente. Naaksidente rin ang bus ni Eun-tak. Sa loob ng bus, nag-aalala ang lalaki dahil hindi siya pumasa sa interview kaya't walang malay niyang sinabi, "Sana maaksidente na lang ako ngayon." Sa susunod na sandali, naaksidente ang bus. Puno ng kalungkutan ang paligid. Tanging iyak ng mga bata ang naririnig. Nahulaan ng goblin ang aksidenteng ito. Ang dahilan ay walang iba kundi isang magnanakaw. Pinaalam ni Eun-tak sa kanya. Dahan-dang umalis ang bus. Kaunti na lang ang oras niya. Balak niyang pigilan ang magnanakaw sa pamamagitan ng space door, ngunit huli na siya ng isang hakbang. Wala siyang magawa kung hindi tumakbo sa lugar ng aksidente. Binili niya ang lahat ng medyas sa matandang lalaki at sinabing uwi na ito. Ito ang makakaiwas sa pagkahulog ng magnanakaw sa gitna ng kalsada at pagdulot ng aksidente. Sa panahong iyon, malapit nang dumating ang magnanakaw. Nang makita ito, itinaas ni Kim Shin ang kanyang paa at napahulog ito sa kalsada. Hinugot ng magnanakaw ang kanyang patalim, ngunit binali ni Kim Shin ang braso nito. Sa oras na iyon, dadaan lang ang bus. Sa tabi ng kalsada, naghahanda ang mga emisaryo ng impyerno, ngunit hindi nangyari ang inaasahan nilang aksidente.
Nang hindi nila maintindihan ang nangyayari, nakita ng emisaryo si Euntak. Nahulaan niyang ito ay gawa ng goblin. Umalis ang bus at biglang lumitaw ang anino ng goblin sa kabilang kalsada. Hindi nagtagal, dumating si Deokhwa para ibalik ang larawan kay Kim Shin. Dahil sa pag-uusisa, binuksan ng emisaryo ng impyerno ang larawan. Ngunit nang makita niya ng malinaw ang tao sa larawan, hindi niya alam kung bakit sumakit ang kanyang puso. Paminsan-minsan, hindi niya mapigilang lumuha, tulad ng naramdaman niya nang unang makilala si Sunny. Nang ibalik ni Deokhwa ang larawan, sinabi niya kay Kim Shin ang nangyari. Nagulat din si Kim Shin. Bakit nasasaktan ang emisaryo sa larawan ng kanyang kapatid? Mabilis siyang pumunta sa emisaryo para tanungin ito, ngunit hindi ito nakapagbigay ng malinaw na sagot. Wala raw siyang alaala na may kinalaman sa kanya. Pagkatapos nito, nagkita ang emisaryo at si Sunny. Matapos ang ilang araw ng pananaliksik, naging malapit na si Sunny sa kanya. Sinabi ni Sunny, ang tunay kong pangalan ay Kim Sun. Ngunit sa panahong ito, hindi pa alam ng emisaryo na mahigit 900 taon na ang nakalipas, ang kapatid ni Kim Shin ay nagngangalang Kim Sun. Tinanong ni Sunny, ano ang tunay na pangalan ng emisaryo ng impyerno? Sinubukan niyang alalahanin, ngunit hindi niya maalala. Sa parehong oras, namumula ang mga mata ni Kim Shin at isinulat ang mga salitang Wang Yo. Biglang sumakit ang dibdib ng emisaryo. Pagkatapos, binura niya ang lahat ng alaala ni Sunny ng gabing iyon. Hindi nagtagal, nakulong si Kim Shin sa library. Dumating ang babaeng nakapula. Naging malinaw na ang babaeng ito ay isang Diyos. Sinabi nito kay Kim Shin na kailangan na niyang hugutin ang espada. Kung hindi siya mamamatay, si Euntak ang mamamatay dahil ang layunin ng pagsilang ni Euntak ay para hugutin ang espadang ito. Kung hindi niya ito huhugutin, mawawalan na siya ng dahilan para mabuhay. Bago makidnap si Euntak, ang naunang aksidenteng nalutas ni Kim Shin ay babala lamang. Mula ngayon, lalo itong magiging malala. Sa parehong panahon, pumunta si Euntak sa emisaryo ng impyerno at tinanong ang kakaibang espada sa dibdib ni Kim Shin. Paano kung hugutin ko ang espadang iyon? Ayaw ng emisaryo na mamatay si Kim Shin ng ganoon, kaya sinabi niya kay Euntak ang totoo. Kapag nahugot ang espadang iyon, mawawala si Kim Shin. Sa ski rink, may babaeng nagtatrabaho. Biglang bumagsak ang niebe mula sa bubong. Nagkakadaganan ang mga ski at tumama sa buong shelf papunta sa babae. Nahulog siya sa sahig at nawalan ng malay. Sa parehong oras, binigyan ng emisaryo ng impyerno si Kim Shin ng listahan ng mga mamamatay, kasama ang pangalan ni Euntak. Makalipas ang isang oras, mamamatay siya sa lamig. Hinanap ni Kim Shin si Euntak sa lahat ng pwedeng puntahan nito, ngunit hindi pa rin niya ito matagpuan. Naging malinaw na nang malaman ni Euntak na mamamatay si Kim Shin kapag nahugot ang espada, nasaktan siya at nag-empake para umalis sa bahay. Alam ni Kim Shin na madalas itong pumunta sa ski rink para magtrabaho. Pumunta siya rito para sunduin ito, ngunit ayaw pumayag ni Euntak. Naglakad si Kim Shin nang nababahala sa ski slope na alala ang sinabi ng Diyos. Mas madalas at mas malala lang ito kaysa dati. Alam niyang hindi ito aksidenteng hindi inaasahan. Patuloy na bumababa ang temperatura. Nakahiga si Euntak sa sahig, nanginginig ng malakas. Sa panaginip, naalala niya ang mga sandaling kasama si Kim Shin, ang pagkikita nila sa baybayin, sa Canada, ang paghugot ng espada sa Buckwheat Garden, at ang mga huling salita ni Kim Shin sa kanya. Habang namamatay, tinawag niya ang pangalan ni Kim Shin na parang nagbibigay ng direksyon. Naramdaman ni Kim Shin ang asul na apoy at itinaas ang bakal na pinto. Isinabalikat niya ang coat kay Euntak at mahigpit itong niyakap bago dali-daling pumunta sa ospital. Hindi nagtagal, nagising si Euntak. Tinanong siya ng doktor kung may kailangan siya. Sinabi niya na kailangan niya ng posporo o lighter. Sa cable car, pinhinahan ni Euntak ang posporo, ngunit hindi lumitaw si Kim Shin. Tumingin siya sa paligid ngunit walang tao. Akala niya hindi na ito babalik. Puno pa rin ng luha ang kanyang mga mata, ngunit bigla siyang napatawa. Naging malinaw na nakita niya ang pamilyar na anino sa hintuan. Tumigil na ang cable car. Sinisi ni Euntak si Kim Shin. Akala ko wala ka na. Akala ko hindi ka na babalik. Sumagot si Kim Shin. Ang tagal ko nang naghihintay sa iyo rito. Habang naglalakad sa niyebeng lupa, humihip ang hangin. Mula sa likuran, niyakap ni Kim Shin si Euntak. Malamig ang panahon, ngunit napakainit ng sikat ng araw. Sa pagkakataong ito, kahit Diyos pa, gusto niyang subukang lumaban kahit minsan. Noong araw na iyon, dinala ni Kim Shin si Euntak para mag-part-time. Sumunod siya sa tindahan ni Sunny, ngunit hindi nagkasundo ang dalawa at agad silang nag-away. Nang tumigil sila sa pagtatalo, biglang sinabi ng emisaryo ng impyerno, "Ginulo ako ni Kim Sun ng 2 beer." Nagulat si Sunny nang malaman niyang ang pangalan niya ay Kim Sun. Nagulat din si Kim Shin dahil sa nakaraang buhay, ang kapatid niya ay nagngangalang Kim Sun din.
Tinawag ni Sunny ang emisaryo at tinanong kung paano niya nalaman ang pangalan niya. Sa sandaling iyon, naalala ng emisaryo na matapos sabihin ni Sunny ang pangalan niya noon, binura niya ang alaala nito. Kaya ngayon, sa alaala ni Sunny, wala pa ring nakakaalam ng tunay niyang pangalan. Maghahanap na sana ng dahilan ang emisaryo para umalis, ngunit hinila ni Sunny ang kamay nito pabalik. Sa sandaling iyon, nakita niya ang nakaraang buhay ni Sunny. Ang itsura nito noon ay eksaktong katulad ng larawan ng kapatid ni Kim Shin. Bukod dito, pareho rin ang suot nilang singsing. Pag-uwi, nag-isip ng matagal ang emisaryo ngunit hindi pa rin niya maintindihan kung bakit nang unang makita niya si Sunny, hindi niya napigilang umiyak at nakita rin ang larawan ng kapatid ni Kim Shin. Kung si Sunny ang reinkarnasyon ng kapatid ni Kim Shin, sino naman siya sa nakaraang buhay? Para maliwanagan, nagkita muli ang emisaryo at si Sunny at hiniling na ibalik ang singsing. Sa huling araw ng taon, nagkita ulit sila. Hiniling ng emisaryo na hawakan muli ang kamay nito. Gusto niyang balikan ang nakaraan ni Sunny, ngunit tinanong siya nito tungkol sa kanyang pagkakakilanlan. Nang makita niyang ayaw pa ring magsalita ng emisaryo, nawalan na ng pasensya si Sunny. Nagpasya siyang makipaghiwalay at ayaw nang makita pa ito. Hindi nagtagal, nag-usap ang emisaryo at si Kim Shin tungkol kay Sunny. Matapos ang pag-aatubili, sinabi ng emisaryo na nakita niya ang nakaraang buhay ni Sunny. Ang itsura nito noon ay kapareho ng kapatid ni Kim Shin sa larawan. Nang marinig iyon, naging seryoso si Kim Shin. Sinabi ng emisaryo na ang babaeng nakita niya ay nakaputi at mukhang marangal, ngunit tinamaan ng pana at nahulog. Tinanong ni Kim Shin kung ano pa ang nakita ng emisaryo. Sinabi nito na nakasakay ito sa palangkin at may kausap sa labas ng pinto. Nakatigil si Kim Shin nang walang kibo. Ang kapatid na hinanap niya ng mahigit 900 taon ay nasa tabi niya pala. Pumunta muli siya sa tindahan ni Sunny. Namumula ang kanyang mga mata habang lumalapit, niyayakap ito at patuloy na tinatawag ang pangalan ng kapatid. Hindi maintindihan ni Sunny ang nangyayari. Akala niya nababaliw ito. Sinabi ng emisaryo na sa nakaraang buhay, kapatid niya si Kim Shin. Ngunit ngayon, ordinaryong tao na lang si Sunny. Wala siyang alaala ng nakaraan at hindi naniniwala sa reinkarnasyon. Dahil dito, hindi sila nagkakilala at pinalayas siya. Kinabukasan, dinala ni Kim Shin ang lahat ng paborito ng kapatid niya noon para ipakita kay Sunny, ngunit wala ni isa ang gusto nito ngayon. Ipinakita ni Kim Shin ang larawan ni Kim Sun at ikinuwento ang buhay ng kapatid mahigit 900 taon na ang nakalilipas. Noon, nasa digmaan si Kim Shin at hindi natalo. Pagkatapos ng mga tagumpay, lalong tumaas ang tingin sa kanya ng mga tao, mas mataas pa sa hari. Maagang namatay ang unang hari, kaya ang bagong hari ay pinalaki ng taksil na si Jong-hun mula pagkabata. Malaki ang ambisyon ni Jong-hun. Nais niyang kontrolin ang kapangyarihan ng hari at si Kim Shin ang pinakamalaking hadlang sa kanyang plano. Sinimulan niyang pasikatin ang galit at inggit ng hari kay Kim Shin hanggang sa utusan ng hari na patayin ito. Pumunta ang hari kay Reyna Kim Sun para magpasya. Sinabi ng hari na pipiliin ba niyang maging reyna o mamatay kasama ang kapatid. Kahit reyna si Kim Sun, minahal niya ng labis ang kapatid. Sa huli, pinili niyang mamatay kasama si Kim Shin. Pagkarinig nito, bahagya lang sumakit ang dibdib ni Sunny. Nang bumalik sa restaurant, namutla ang mukha niya. Sinabi niya kay Yoon Tak na nang marinig ang kwento tungkol sa kapatid ni Kim Shin, biglang sumakit ang dibdib niya. Hindi nagtagal, dumating ang emisaryo para ibalik ang singsing. Biglang may nagsalita, nagulat ito at nahulog ang singsing sa sahig. Habang ibinubulsa ito, nakita niyang paparating si Sunny. Agad niyang isinuot ang sombrero at nagtago. Nang kunin ni Sunny ang telepono at lumingon, nakahinga ng maluwag ang emisaryo. Ngunit biglang bumalik si Sunny at tumigil sa harap nito. Tinataya niya ang taas ng isang tao, saka hinampas ang sombrero ng emisaryo. Mula rito, nalaman niya ang tunay nitong pagkakakilanlan. Natanggap ng emisaryo ng impyerno ang listahan ng mga malapit ng mamatay. 2 linggo mula ngayon, mahuhulog si Yoon Tak at mamamatay. Agad niyang sinabi ito kay Kim Shin. Naalala ni Kim Shin ang sinabi ng Diyos noon. Maaari niyang pigilan ang unang pagkakataon, ngunit susunod ang pangalawa o pangatlo. Kaya ba niyang protektahan si Yoon Tak habang buhay? Matapos mag-isip ng matagal, sa wakas ay sinabi niya ang katotohanan kay Yoon Tak. Namula ang mga mata nito. Naging malinaw na walang aksidenteng nangyari noon, lahat ay planado. Sinisi niya ang kalupitan ng mga Diyos. Sinabi rin niyang susubukan niyang ipagpatuloy ang pamumuhay at manatiling kasama ni Kim Shin. Noong araw na iyon, may multong babaeng dumalaw kay Yoon Tak. Itinulak siya ng asawa mula sa itaas ng gusali at namatay sa pagkahulog. Nagpasya si Yoon Tak na tulungan itong iparating ang mensahe sa malupit na asawa. Nakita niya ang lalaki. Pumunta sila sa rooftop para mag-usap, ngunit sa pag-uusap, hindi sinasadyang na ibunyag niya ang paraan ng pagpatay sa asawa. Biglang nagbago ang ekspresyon ng lalaki. Kasabay nito,
ang oras ng kamatayan ni Euntak sa listahan ay naging ngayon na. Tiningnan ng lalaki ang paligid at nakitang walang ibang tao. Lumapit siya kay Euntak. Sa sandali ng panganib, binuhay niya ang lighter at pinhinahan ito. Biglang umigtad ang katawan ng lalaki at nagtumbling sa hagdan. Dumating si Kim Shin sa tamang oras. Mabilis na dinala ang lalaki sa presinto. Ngunit may mas malaking panganib na darating. Noong araw na iyon, nagwawalis si Euntak, ngunit nang lumingon siya, parang nakatigil siya sa kinatatayuan. May dumating na demonyong nakasuot ng sinaunang damit. Walang iba ito kundi si Jong-hun, ang kontrabida na pumatay kay Kim Shin mahigit 900 taon na ang nakalilipas. Bagamat narinig na niya ang pangalang Jong-hun kay Kim Shin, hindi niya alam na ito pala ang taong nakatayo sa harap niya kaya hindi niya ito pinansin. Hindi nagtagal, sa isang pagbisita, nalaman ni Kim Shin na maraming lihim tungkol sa mga demonyo at emisaryo ang alam ni Deok-hwa na hindi niya ikinukwento kanino man. Mabilis nilang nakita si Deok-hwa sa bar. Ngunit kalmado pa rin ito sa gitna ng kaguluhan. Inilapag lang nito ang baso at biglang naharang si Kim Shin sa labas. Sinabihan niya si Kim Shin na oras na para magpaalam kay Euntak pagkatapos ay nag-transform sa paru-paro at lumipad palayo. Biglang nahulog si Deok-hwa. Alam na ni Kim Shin na ang taong iyon ay isang Diyos. Sa kabilang banda, pumunta si Jong-hun kay Euntak. Sinabi nito ang pangalan nito. Ipinagtapat din nito na ang emisaryo ng impyerno ay ang reinkarnasyon ni Wang Yo, ang hari ng Goryo na pumatay kay Kim Shin. Labis na nagulat si Euntak. Minsan ay mukhang napaka-cute ng emisaryo, ngunit hindi niya inasahan na ito pala ay isang malamig at walang pusong hari. Kinabukasan, dahil sa pagkabagot, pumunta ang emisaryo ng impyerno kay Euntak. Mula sa mga alaala ni na Kim Shin at Kim Sun, nahulaan niya na kung hindi siya si Jong-hun, si Wang Yo nga ito. Ngunit kahit siya man, kahit sino pa siya sa mga kaaway ni Kim Shin, mahirap para sa kanyang makasama si Sunny. Tahimik na nakinig si Euntak. Mukhang may iniisip ito. Nagkita ulit ang emisaryo at si Sunny. Balak nitong labagin ang mga patakaran ng emisaryo, gamitin ang isang halik para buhayin ang mga alaala ng nakaraan ni Sunny. Ginamit niya ang paraang iyon para kumpirmahin ang kanyang pagkakakilanlan. Hinagkan ng emisaryo si Sunny. Sa isang iglap, bumalik ang lahat ng alaala. Ang ngiti ni Kim Sun, ang pagmamalasakit ng kapatid at ang galit ng hari. At ang mukha ng hari ay ang emisaryo ngayon. Puno ng luha ang mga mata ni Sunny. Walang laman ang isip nito. Tinanong ng emisaryo kung nakita ba niya ito sa kanyang mga alaala. Puno rin ng luha ang mga mata ng emisaryo. Naging malinaw na siya nga ang hari. Sinabi niya kay Sunny na tumingin sa kanyang mga mata. Dahan-dahang itinaas ni Sunny ang ulo. Binura ng emisaryo ang masasakit na alaala at itinago ang pinakamagaganda. Tahimik niyang sinabing kalimutan siya. Tumulo ang luha sa kamay ng emisaryo habang hinahaplos ang mukha ni Sunny pagkatapos ay tahimik na umalis. Hinawakan ni Sunny ang dibdib nito at sa wakas ay lumuhan ng malakas. Kinabukasan, pumunta si Kim Shin kay Sunny. Biglang sinabi ni Sunny na naalala na niya ang lahat. At sa pagkakataong iyon, humingi rin siya ng tawad sa kapatid dahil ngayon lang niya ito nakilala. Mahigpit niyang niyakap si Sunny. Sa wakas, bumalik na ang kapatid niya. Ikinuwento ni Kim Shin kay Euntak ang magandang balita. Tinanong ni Euntak kung bakit naalala ni Sunny. Sa sandaling iyon, naalala ni Kim Shin na nakalimutan niyang itanong iyon. Nawala ang ngiti ni Euntak. Sinabi niya kay Kim Shin na nakita niya ang kaluluwa ni Jong-hun. Lumapit ang demonyo at biglang may brasong humigpit sa leeg nito. Dumating ang demonyo para hanapin siya. Pinalo ni Kim Shin ang espada, ngunit hindi nasaktan ng demonyo. Sinabi ni Jong-hun kay Kim Shin na ang emisaryo ng impyerno ay si Wang Yo. Nakatigil si Kim Shin. Naalala niya ang eksena kung saan umiyak ang emisaryo nang makita ang larawan ni Kim Sun at ang nakaraan ni Sunny. Sa puso ni Kim Shin, nakuha na niya ang sagot. Mabilis siyang pumunta sa emisaryo ng impyerno at umakyat ng hagdan tulad noong siya'y lumapit sa harap ng hari 1,000 taon na ang nakalilipas. Mabigat, ngunit determinado ang bawat hakbang. Hinawakan niya ang leeg ng emisaryo at sinabi, dumating si Senior General Kim Shin para bisitahin ang kamahalan. Isang pagtatagpo matapos ang mahigit 900 taon. Umiiyak ang emisaryo ng impyerno. Kahit alam niyang siya si Wang Yo, ang hari ng mga kasuklam-suklam na krimen, muling nagtanong pa rin siya, Ako ba talaga? Ako ba talaga si Wang Yo? Puno ng galit ang mga mata ni Kim Shin, ngunit sa huli ay binitawan pa rin niya ito dahil nananatili siyang tapat na lingkod tulad ng dati. Matapos malaman ang tunay na pagkakakilanlan ng emisaryo ng impyerno, lumipat sina Kim Shin at Euntak sa bahay ni Deok-hwa. Mukhang hindi sinasadya, ngunit sa totoo ay para rin ito sa emisaryo ng impyerno dahil wala itong matutuluyan kundi si Kim Shin. Ang nakaraan ni Sunny bilang Kim Sun ay isa ring tinik kay Jong-hun. Ilang beses niyang tinutulan ang mga plano nito sa harap ng hari, kaya't mabilis niyang tinarget si Sunny.
Buti na lang at dumating ang emisaryo ng impyerno para pigilan siya, ngunit hindi nito kayang saktan si Jong-hun. Sinabi ng emisaryo ng impyerno kay Eun-tak na binura na niya ang lahat ng alaala ni Sunny na may kinalaman sa kanya at ipinabalik ang singsing kay Sunny. Pumunta si Eun-tak kay Sunny. Ikinuwento ni Sunny ang tungkol sa emisaryo ng impyerno. Naging malinaw na hindi naman talaga nabura ang mga alaala ni Sunny. Umugong ang hanging may kampanilya. Dumating ang Diyos ng impyerno para makipagkita sa emisaryo. Ipinakita ng emisaryo ang listahan ng mga mamamatay para maalala ni Sunny ang nakaraan nito na labag sa mga patakaran ng emisaryo ng impyerno. Kaya't nagpasiya ang nasa itaas na parusahan siya at ang parusa ay ang maalala niya ang lahat ng alaala ng kanyang nakaraang buhay. Sa isang iglap, parang hinahagupit ng martilyo ang ulo ng emisaryo ng impyerno. Bumalik ang mga alaala ng kanyang nakaraang buhay. Naging malinaw na nang lumaki si Wang Yo na tuklasan niya ang masamang balak ni Jong-hun. Nasaktan siya sa pagkamatay ni na Kim Shin at Kim Sun. Ipininta niya ang larawan ni Kim Sun. Araw-araw nitong tinitignan ang mga damit na suot pa nito noong nabubuhay. Umiiyak siya at nagdusa. Sa huli, uminom siya ng lason na dala ni Jong-hun. Matapos bumalik ang mga alaala, hinawakan ng emisaryo ang kanyang dibdib at humagulgol, ngunit wala na siyang magagawa para baguhin ang lahat. Noong araw na iyon, nag-uusap sina Eun-tak at Sunny nang biglang may pamilyar na anino. Si Jong-hun. Mabilis itong sumugod kay Sunny, ngunit agad na lumiko si Eun-tak para protektahan siya. Biglang nagliwanag ang tattoo sa leeg ni Eun-tak at napaurong si Jong-hun. Nahimatay din si Eun-tak. Pagkagising nito, tinawag niya si Kim Shin. Tumakbo ito sa yakap ni Kim Shin. Napansin niyang parang nawala na ang tattoo sa leeg nito. Ikinuwento ni Eun-tak kay Kim Shin ang nangyari. Natanggap ng emisaryo ng impyerno ang listahan ng mga malapit ng mamatay, kasama ang pangalan ni Eun-tak. 1 linggo mula ngayon ang oras ng kamatayan. Kahit nasa ganitong sitwasyon na ang relasyon nila ni Kim Shin, agad pa rin niyang sinabi ito kay Kim Shin. Tinanong ng emisaryo kung bakit patuloy pa rin siyang lumalaban kahit alam niyang hahantong ito sa kanyang kamatayan. Sumagot si Kim Shin, "Gusto ko lang tuparin ang utos ng unang emperador na patayin si Park Jong-hun." Naging malinaw na ang layunin ng emperador sa pagbibigay ng espada kay Kim Shin ay para patayin si Jong-hun. Lumingon si Kim Shin para umalis. Bigla niyang hinawakan ang dibdib na parang may naalala. Naunawaan niyang tanging ang espada sa kanyang dibdib ang makakapatay kay Jong-hun. Hindi nagtagal, nalaman ng emisaryo ng impyerno na naaalala pa rin siya ni Sunny. Naging malinaw na ginawa lang ng emisaryo na matandaan ni Sunny ang masasayang alaala at kalimutan siya. Ngunit para kay Sunny, ang panahong kasama siya ang pinakamasaya. Sumalungat ito sa pagkalimot sa kanya, kaya nabigo ang hypnotic spell. Ibinabalik ni Sunny ang singsing sa emisaryo ng impyerno. Opisyal din niyang nagpaalam dito. Sa kabilang banda, biglang pumunta si Kim Shin kay Eun-tak at nagsabing gusto niyang maglakbay kasama nito. Masayang nagbonding ang dalawa. Binigay ni Kim Shin kay Eun-tak ang mga naunang pangako. Ito ang unang bahagi ng kontrata. Nang hugutin ni Eun-tak ang espada, sa unang niyebe ng panahon, napilitan si Kim Shin na sagutin si Eun-tak na hindi pa alam na ito na ang huling paalam ni Kim Shin. Dinala niya si Eun-tak sa rooftop. Doon niya aakitin si Jong-hun na lumitaw. Binuksan ni Eun-tak ang libro at biglang humihip ang hangin. May masamang demonyong lumitaw sa harap nito. Dahil nawala na ang tattoo sa leeg nito, hindi na makakita ng multo si Eun-tak. Dahandang lumapit si Jong-hun. Mahigpit niyang sinakal si Eun-tak. Hindi man lang lumaban si Eun-tak. Sa huling sandali, pinhinahan nito ang lighter at may asul na liwanag na pumasok. Napaurong si Jong-hun. Dumating si Kim Shin sa tamang oras. Biglang sinaksak ni Eun-tak ang sarili gamit ang espada. Buti na lang at agad itong kinuha ni Kim Shin. Nalaman ni Eun-tak ang balak ni Jong-hun. Gusto nitong pumasok sa katawan nito at gamitin ang kamay nito para hugutin ang espada sa dibdib ni Kim Shin para siya mismo ang pumatay dito. Gustong pigilan ni Eun-tak, ngunit huli na. Pumasok na ito sa katawan nito. Lumakad si Eun-tak sa harap ni Kim Shin at dahandang itinaas ang kamay. Nang palapit na itong pumihit, may pamilyar na boses. Dumating ang emisaryo ng impyerno. Ginamit nito ang mahika para alisin si Jong-hun sa katawan ni Eun-tak. Nahimatay si Eun-tak, ngunit ayaw pa rin tapusin ni Kim Shin ang lahat. Mahigpit niyang hinawakan ang kamay ni Eun-tak at dahandang hinugot ang espada sa kanyang dibdib. Nakuha na ang espada. Agad niyang hinawakan ito. Bumaliktad ang espada at tumama kay Jong-hun. Sa sandaling iyon, nawala rin sa usok si Jong-hun. Bumalik na sa normal ang lahat. Handa na rin si Kim Shin na tanggapin ang kamatayan. Umiiyak ang emisaryo ng impyerno. Tumingin si Kim Shin sa emisaryo at nagsabi, "Sa wakas, namatay ako sa digmaan." Nawala ang espada. Tumakbo si Eun-tak para yakapin ng mahigpit si Kim Shin. Parang gumuho ang buong mundo para sa kanya. Tahimik na umiyak si Eun-tak. Hinahaplos ni Kim Shin ang mukha nito at sinabing,
Ang pagkikita nila ang pinakamalaking biyaya ng kanyang buhay. Umiiyak na sinabi ni Yuntak na mahal niya ito. Ngumiti si Kim Shin na may luha sa mga mata at nagsabi, "Mahal din kita." Pagkatapos ay ipinikit niya ang mga mata. Ang kanyang katawan ay naging maliliit na bituing unti-unting nawala. Kumidlat ang langit. Ang lahat ng nakakaalala kay Kim Shin ay napatigil sa pagkalito. Mabilis na nabura ang lahat ng alaala tungkol kay Kim Shin, pati na ang diary ni Yuntak. Biglang may naalala si Yuntak. Mabilis niyang kinuha ang diary at sinulat ang pangalan ni Kim Shin bago mabura ang kanyang alaala. Niyakap ni Yuntak ang diary at humagulgol. Napakalaki ng lungsod na ito, ngunit wala na si Kim Shin. May paru-parong dahan-dahang lumipad. Tapos na ang parusa ni Kim Shin. Magpakailanman siyang maglalakbay sa kawalan hanggang sa mawala ang lahat ng alaala niya. Pagkurap lang ng mata, 9 na taon ang nakalipas. Naging successful na screenwriter si Yuntak. Malakas ang ulan noong araw na iyon. Nakahiga si Yuntak sa kama. Biglang bumalik ang sakit sa kanyang puso. Hindi niya alam kung bakit tuwing umuulan, labis siyang nalulungkot at biglang umiiyak. Nang makita niya ang nasunog na parte ng diary, hindi rin niya alam kung bakit masyadong masakit ang nararamdaman niya. Hinawakan niya ang pendant sa kanyang leeg, ngunit kahit anong gawin niya, hindi niya maalala kailan niya ito isinuot. Sa mundo ng kawalan, patuloy na naglalakad si Kim Shin nang walang patutunguhan. Madalas siyang madapa at muling bumangon. Ngunit palagi niyang hawak ang isang pirasong papel. Ito ang pangako nila ni Yuntak sa unang niyebe ng panahon. Napilitan si Kim Shin na sagutin si Yuntak. Biglang hinipan ng hangin ang papel. Bumangon si Kim Shin at sinugod ito kahit nasa panganib ang buhay niya. Sa parehong panahon, sa mundo ng mga tao, dumating na ang unang niyebe ng panahon. Hawak ni Yuntak ang cake habang nakaupong walang malay. Iniisip niya kung ano ang kanyang nakalimutan na nag-iwan ng matinding sakit sa kanyang puso. Biglang basa ang kanyang mga mata. Birthday niya ngayon. Naglagay siya ng posporo para sindihan ang kandila. Walang bumati sa kanya. Naalala niya na ang huling beses na may nag-celebrate ng birthday niya ay ang multo ng kanyang ina, hindi tao. Ang taong hinagpis niya sa loob ng 9 na taon na nagdulot ng sakit araw-araw ay biglang umiyak. Ngunit kahit anong gawin niya, hindi pa rin niya maalala. Unti-unting namula ang mga mata ni Yuntak. Nag-iisa ang kanyang puso, humihingi ng tulong. At si Kim Shin, sa mundong walang laman, ay tila narinig ang kanyang hiling. May daladalang cake si Yuntak nang may aninong lumitaw sa harap niya. Dahan-dahan siyang lumingon. Walang iba ito kundi si Kim Shin na nagbalik. Isang pagkikita matapos ang 9 na taong paghihiwalay. Tinitigan ni Yuntak ang taong nakatayo sa harap niya, ngunit agad itong umiling. Tama, nakalimutan na niya si Kim Shin. Puno ng luha ang mga mata ni Kim Shin. Naalala niya ang sakit at panghihina ng loob ni Yuntak noong sila'y magkahiwalay, kaya hindi na niya napigilan. Lumapit siya at niyakap si Yuntak. Sino ang nakakaalam kung ilang araw nang naghihintay si Kim Shin sa sandaling ito? Nakatigil lang si Yuntak sa kinatatayuan. Hindi niya alam kung bakit biglang sumakit ang kanyang puso. Patuloy na pumatak ang luha. Bigla niyang naisip na hindi niya kilala ang lalaking ito, kaya humingi siya ng paumanhin bago umalis. Pumunta si Kim Shin kay Deokwa, ngunit nakalimutan na rin siya nito. Dumalaw siya kay Sunny. Nakita siya ni Sunny, ngunit sa isang kisap mata, nawala siya. Bumisita siya sa emisaryo ng impyerno. Nagkatinginan ang dalawa. Sinabi ng emisaryo, "Ikaw yung goblin na laging pinag-uusapan ng mga tao." Mukhang nakalimutan na rin niya kung sino siya. Ngunit nang paalis na siya, biglang nagsalita ang emisaryo. "Mukhang hindi ka naman nawala." Naging malinaw na nang mawala si Kim Shin sa mundo. Naging malambot ang puso ng dalawang Diyos. Naramdaman nilang masyadong malungkot ang kwento ni na Kim Shin at Yuntak. Dapat may isang tao pa ring nakakaalala sa pagmamahalan nila. Hindi naman masama na pagkatapos isara ng Diyos ang kanilang pinto, bubuksan niya ang isang bagong pinto para sa kanila. Nakita ng emisaryo ng impyerno si Kim Shin sa harap niya at nagsabi, "Pwede ka palang bumalik? Ang sarap naman." Sa wakas ay nakatanggap ng kapatawaran ng emisaryo mula kay Kim Shin. Muling nagkasama-sama silang muli. Kinabukasan, habang nagtatrabaho, nagkamali si Yuntak. Maliwanag na taglamig, ngunit nakasulat sa kanyang manuskrito na bumaba ang temperatura sa 22 grado. Pinagalitan siya ng leader. Agad siyang humingi ng paumanhin, ngunit bago pa man niya matapos, may staff na nag-announce na 22 grado na nga ang temperatura sa labas. Lumabas si Yuntak para tignan. Ang mainit na sikat ng araw ay puno ng mga bulaklak ng peach na namumukadkad sa lahat ng dako. Sa ilalim ng puno, nakatayo si Kim Shin at nakatingin sa kanya. Totoo ngang tinutulungan ni Kim Shin si Yuntak. Sa cafe, pinhinahan ni Yuntak ang mga kandila, kaya nasamon si Kim Shin. Bumasa muli ang mga mata ni Yuntak. Tinanong niya kung bakit nakaupo si Kim Shin sa tapat niya.
Sinabi ni Kim Shin na may tumawag sa kanya. Ngunit hindi pa rin alam ni Yoon-tak na siya pala ang tumawag. Tinanong niya kung nandoon ba ito sa harap ng kumpanya niya. Sinabi ni Kim Shin na dahil namimiss ko ang isang tao kaya pinuntahan ko siya. Muling pumunta si Kim Shin kay Deok-hwa at malinaw na ipinaliwanag ang kanyang pagkakakilanlan. Bagamat nakalimutan na ni Deok-hwa kung sino si Kim Shin, hindi naman mabubura ang kalooban ng buong angkan nila. At muli, naging pinakamataas na tao na naman si Kim Shin sa kumpanya. Sa kabilang banda, nakipagtalo si Yoon-tak sa mga customer kaya pinagalitan siya ng superior. Sa library, muling nagkita sina Kim Shin at Yoon-tak. Sabay silang naglakad sa kalye. Tinanong siya ni Yoon-tak kung ano ang trabaho niya. Itinuro ni Kim Shin ang isang matayog na gusali sa malayo at sinabing siya ang pinakamataas na namamahala doon. Siyempre, hindi naniwala si Yoon-tak. Para patunayan ang sarili, kinuha ni Kim Shin ang mga dokumento mula sa kanya. Mabilis na nakapirma si Yoon-tak ng magandang kontrata na sponsored ng kumpanya. Tinanong ni Yoon-tak ang pangalan ni Kim Shin. Sinabi ng sekretarya na ang pangalan nito ay Ju Shin Jae. Hindi alam ni Yoon-tak na ito pala ang palayaw ni Kim Shin. Hindi nagtagal, nakatanggap si Yoon-tak ng liham mula Canada. Ito ang liham na isinulat nila ni Kim Shin para sa kanyang ina bago siya mawalan ng memorya. Sa liham, may binanggit siyang isang lalaki at tila malapit ito sa kanya. Naunawaan ni Yoon-tak na baka may kinalaman ito sa kanyang nawalang alaala. Matapos mag-leave, sumakay si Yoon-tak ng eroplano papuntang Canada. Pumunta siya sa hotel ni Kim Shin. Sinabi ng receptionist na dapat sanay napadala ang liham na ito 10 taon na ang nakalilipas, ngunit kakadiskubre lang dahil natabunan sa mailbox. Naglalakad si Yoon-tak sa kalye nang biglang may babaeng tumawag sa kanya. Tinanong ni Yoon-tak kung kilala niya siya. Sinabi ng babae, "Hindi kita kilala, pero ang kwintas sa leeg mo ay gawa ko." Sinabi rin ng babaeng ito na may isang lalaking nagpa-design nito 10 taon na ang nakalilipas. Labis na nagulat si Yoon-tak sa narinig. Mukhang nandito na talaga siya dati. Sa parehong panahon, naghahanda si Kim Shin para hanapin si Yoon-tak, ngunit nang buksan niya ang pinto, nakita niyang nakatayo si Yoon-tak sa harap nito. Akala ni Yoon-tak ay sinusundan siya ni Kim Shin. Matapos magpaliwanag ng matagal, napilitan siyang kumbinsihin si Yoon-tak. Nang makita niyang papunta si Yoon-tak sa libingan, agad siyang pumigil. Naglakad sila ng magkasama sa isang maliit na daan. Ikinuwento ni Kim Shin ang tungkol sa kanyang unang pag-ibig. Tinanong siya ni Yoon-tak kung mahal na mahal niya ang babaeng iyon. Sinabi ni Kim Shin, "Gusto kong hawakan ang kamay niya at yakapin siya." Nagsiselos ng bahagya si Yoon-tak, ngunit hindi niya alam na siya pala ang unang pag-ibig sa kwento ni Kim Shin. Pagbalik sa hotel, naalala ni Yoon-tak ang sinabi ng babaeng iyon at ang pangalang Kim Shin sa diary. Pareho kaya sila ng tao? Iniisip niya, ngunit hindi niya malaman. Tumingin siya sa labas ng pinto at nakita niyang nakaupo si Kim Shin sa baba. Siya kaya ang lalaking iyon? Bumaba si Yoon-tak at diretsyong tinanong si Kim Shin, "Nagkita na ba tayo dati?" Nagulat si Kim Shin pagkatapos ay tumayo at nagsabi, "Gusto mo ba ako?" Hindi ito tinanggi ni Yoon-tak. Masayang-masayang ngumiti si Kim Shin. Dinala niya si Yoon-tak sa isang restaurant ng baka. Ito ang restaurant na paborito ni Yoon-tak 10 taon na ang nakalilipas. Matapos makipag-usap kay Sunny sa telepono, lumingon si Yoon-tak at tinawag si Kim Shin para kumain kasama niya. Pamilyar na pamilyar ang eksena. Naging malinaw na 10 taon na ang nakalilipas, nakita niya ang hinaharap. Ang lalaking kumakain kasama ni Yoon-tak ay siya mismo. Kita sa mukha niya ang kasiyahan. Tinanong siya ni Yoon-tak kung dito ba siya pumunta kasama ang unang pag-ibig niya. Tumango si Kim Shin. Nang makita niyang nagsiselos si Yoon-tak, tinanong niya kung magkikita pa sila kinabukasan. Sinabi ni Yoon-tak na uuwi na siya kinabukasan. Sumagot si Kim Shin na susunduin niya ito pa uwi. Hawak-hawak ni Yoon-tak ang menu at ibinaon ang mukha sa mga braso, labis ang kasiyahan. Pumunta si Yoon-tak sa hotel at umupo para magbasa ng magazine. Bigla niyang nakita ang larawan ng libingang iyon. Naalala niya na noong huling beses, tila ayaw siyang payagan ni Kim Shin na lumapit doon. Mabilis na pumunta si Yoon-tak sa libingan at nalaman niyang ang larawan sa lapida ay si Kim Shin. Sa sandaling iyon, dumating si Kim Shin. Tinanong niya kung multo na ba ito ngayon, kaya kahit saan siya pumunta ay sumusunod. Galit na galit siya. Tinanong kung sila ba ay nandito 10 taon na ang nakalilipas. Sinabi ni Kim Shin na hindi, pagkatapos ay umalis. Hinipan ng hangin ang mga dahon pababa. Iniabot ni Yoon-tak ang kamay para hulihin ang isang dahon. Tahimik niyang tinitigan ang pulang dahon sa kanyang palad. Biglang bumuhos ang mga alaala na parang alon. Ang magagandang alaala kasama si Kim Shin ay lumitaw sa harap ng kanyang mga mata. Hindi na napigilan ni Yoon-tak. Umiiyak, sinubukan niyang tumakbo ng mabilis. Pag-uwi, puno ang isip niya ng larawan ni Kim Shin.
Para siyang batang nawawala sa magulang, walang saysay ang pagtakbo. Sa wakas, nang makadaan sa isang tindahan, pinhinahan niya ang kandila sa harap ng pinto at umiyak. Tinatawag ang pangalan ni Kim Shin. Hinila ni Kim Shin si Eun-tak palapit, sa kadahandang hinalikan sa labi. Tumigil sa pag-iyak si Eun-tak. Sa kalye, walang ibang tao, 2 pusong nagliliyab na lang ang naroon. Sa kabilang banda, tinitignan ni Sunny ang larawan sa kamera, at ang taong nasa kamera ay ang emisaryo ng impyerno. Naalala niya noong nagdaan siya sa lalaking ito dati, may isang pagkakataong nakitang umiiyak ito. Noong araw na iyon, nakaupo ang emisaryo ng impyerno sa cafe at biglang pumasok si Sunny. Tinitigan siya ng emisaryo habang papalapit. Unti-unting bumasa ang mga mata nito. Umupo si Sunny sa silyang katapat nito. Tinanong niya kung paano niya ito nakilala. Ngunit sinabi ng emisaryo na unang beses pa lang nila magkita. Tinanong ni Sunny kung bakit ito umiyak noong nagdaan sila. Sinabi ng emisaryo na para itong kaibigan niya. Hiningi ni Sunny ang pangalan nito. At ngayon ay hindi na ito kailangang umiwas. Sinabi nitong siya ay si Wang Yo. Matapos ang ilang sandali ng pag-uusap, tumayo si Sunny para umalis. Ngunit paglabas pa lang ng cafe, pumatak na ang luha niya. Naging malinaw na pareho sila ng emisaryo ng impyerno. Wala sa kanila ang naburang alaala noong gabing mawala si Kim Shin. Nakita niya ang isang batang nakaupo sa ulan, kaya isinama niya ito sa tindahan. Ngunit hindi niya alam na sa pagkakataong iyon, may sumanib na espiritu sa bata. Una sanang buburahin ng Diyos ang alaala ni Sunny, ngunit sinigawan niya ang mga ito at sinabing hindi patas. Sinabi niyang kaya niyang ayusin ang sarili niyang buhay nang walang pakikialam nila. Kaya napanatili niya ang lahat ng alaala. Nang nasa restauran, nakita niya ang kapatid, ngunit nang lumingon siya, wala na ito. Pumatak ang luha mula sa kanyang mga mata. Kahit nang makasalubong niya ang emisaryo ng impyerno at makita itong umiiyak, nagtataka siya kung bakit. Ngunit pagtalikod niya, para na rin siyang emisaryong hindi napigilang umiyak. Hindi nagtagal, nakauwi na si Eun-tak. Sabay silang naglakad sa kalsada. Biglang seryosong tiningnan ni Kim Shin si Eun-tak. Sinabi nitong gusto na niya itong pakasalan. Bumagsak ang mga bulaklak ng peach mula sa langit. Napatigil si Eun-tak sa kinatatayuan. Masayang-masayang pumatak ang luha niya at tumango. Payag ako. Pag-uwi ng emisaryo ng impyerno, nalaman niyang naalala na ni Eun-tak ang lahat. Tiningnan niya si Eun-tak at ngumiti. Masaya siya para sa kanilang dalawa. Ngunit pagpasok lang sa kwarto, agad siyang nag-alala. Dahil sa edad na 29, darating ang kamatayan para kay Eun-tak. Kahit hindi siya ang magiging emisaryo, may ibang darating para kunin ang kaluluwa nito. Natanggap ng emisaryo ng impyerno ang listahan ng mga mamamatay. Nakasulat dito ang pangalan ng mga batang edad 7 hanggang 8 taon lamang. Sa sandaling iyon, dumaan si Eun-tak at kumaway sa emisaryo. Pag-alis nito, nawala ang listahan sa kamay ng emisaryo. Nagbago ang kapalaran ng mga batang iyon. Nagulat ang emisaryo ng impyerno. Bigla niyang naalala si Eun-tak na nagdaan lang. Bumasa ang luha niya sa kamay na mahigpit na humahawak sa listahan. Alam niyang dumating na ang huling sandali ni Eun-tak. Sa bahay ni Kim Shin, nakahanda na ang mga bulaklak at alak. Naghahanda siya ng sorpresa para sa kanyang nobya. Sinabihan niya si Eun-tak na mag-ingat sa pagmamaneho. Ngunit may truck na biglang nawalan ng kontrol at mabilis na bumulusok pababa. Sa harap nito ay may grupo ng mga bata. Kung hindi niya mapipigilan ang truck, mapapanganib ang mga bata. Walang oras para mag-isip. Agad na pumagitna si Eun-tak sa harap ng truck. Takot din siya, ngunit gusto niyang iligtas ang mga bata. Gamit ang huling lakas, sinubukan niyang alalahanin ang mukha ni Kim Shin at sabihin ang huling mensahe. Mula noon, tuluyan nang nakatulog si Eun-tak. Nakatayo sa mataas na lugar, nasaksihan ng emisaryo ng impyerno ang sakripisyo ni Eun-tak. Unang beses niyang umiyak para sa isang namatay. Tahimik na nakatayo si Eun-tak sa tabi ng kalsada, tinitigan ang mga batang ligtas at malusog at ngumiti bago tuluyang umalis. Tinanong ni Eun-tak ang emisaryo, "Ilan na ang buhay na dinanas ko?" Sinabi ng emisaryo na ito ang unang buhay niya. Masayang ngumiti si Eun-tak. Bumukas ang pinto. Dumating na si Kim Shin. Dahan-dahang lumapit ito sa kanya. Nagkatinginan sila ng malungkot na mga mata. Labis ang pighati ni Kim Shin at ayaw niyang bitawan ito. Mahigpit na niyakap ni Kim Shin si Eun-tak. Patuloy na pumatak ang luha nito. Ang napakalakas na goblin na si Kim Shin ay ngayon ay umiiyak na parang bata. Sinabihan niya itong subukang maghintay hanggang sa susunod nitong buhay. Tiyak na magiging masaya sila noon. Dinalhan siya ng emisaryo ng impyerno ng Tsaa para mabura ang alaala ng buhay na ito. Umiling si Eun-tak at sinabing hindi niya iinumin ito. Tumango ang emisaryo ng impyerno na puno ng luha. Hinagod ni Eun-tak ang mukha ni Kim Shin at sinabi, "Darating ako agad." Binuksan niya ang malamig na pintuang bakal. Lumingon si Eun-tak at nagpaalam sa huling pagkakataon.
Nagsara ang pinto. Hindi na napigilan ni Kim Shin. Umupo siya sa sahig at humagulgol. Isinulat niya ang pangalan ni Eun Tak sa papel pagkatapos ay pumunta sa lugar kung saan sila unang nagkita. Sinunog niya ang papel at hinipa ng hangin ang abo. Ito ang pagbati at pagmamiss ni Kim Shin para kay Eun Tak. Mula noon, umulan ng malakas ng matagal. Sa isang iglap, 30 taon ang nakalipas. Natanggap ng emisaryo ang huling listahan. Sa pagtanggap nitong huling kaluluwa, tapos na ang parusa niya. Ngunit nang buksan niya ang sobre, bigla siyang humagulgol. Nakasulat ang pangalan ni Sunny. Tumunog ang pagbukas ng pinto. Pumasok si Sunny sa silid. Ito ang muling pagkikita matapos ang 30 taong paghihiwalay. Isinuot ng emisaryo ng impyerno ang singsing sa daliri nito bago umalis. Nakita ni Sunny ang kapatid na nakatayo sa labas ng bintana. Masayang-masaya siyang natawa. Dumating na ang sandali ng paghihiwalay. Hinawakan ng emisaryo ng impyerno ang kamay ni Sunny. Sa maalab na titig ni Kim Shin, naglakad sila patungo sa pintuang iyon. Nag-iisang naglakad si Kim Shin sa bukid ng buckwheat. Sa pagkakataong ito, naiwan na naman siyang mag-isa sa mundo ng mga tao. Hindi alam kung gaano katagal naglakad si Kim Shin sa kalsada. Bigla siyang tumigil. Nakita niya ang susunod na buhay ng kapatid at ng emisaryo ng impyerno. Nang makita silang payapa at masaya, ngumiti siya. Noong araw na iyon, sa ilalim ng mainit na sikat ng araw, mag-isa si Kim Shin na nakaupo sa tabi ng puntod habang nagbabasa ng libro. Bigla, may pamilyar na tinig na narinig. Ito ay ang susunod na buhay ni Eun Tak. Magkasama na ulit silang dalawa.